After 1 year, magbe-brake cleaning ulit tayo. And lately ko lang din napansin to na nag-adjust na siya to 7. Nasa 6 lang yon, no? 5 to 6. So bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 na. Normally daw, ang bilang ng clicks nito 6 to 9, no? Pag sumobra sa 9 or 10 onwards or below 5, medyo may problema yung brake mo, no? Huwag kalimutan ibaba yung handbrake at panunuorin ko muna yung dati kong tutorial kasi nakalimutan ko na kung paano baklasin yan. So una natin gagawin, tatanggalin natin tong takip na to para ma-access natin yung wheel nut. Dahan-dahan lang yung pukpok para hindi masira yung bilog niya. Buti na lang meron tayong ganitong toolset. 32mm yung gagamitin natin dyan. Naitaas ko na yung gulong kasi alam ko naman na kaya ni Dongcheng baklasin yung nut dyan. Pero kung wala kayong power tools, sa baba nyo muna baklasin yung nut, saka nyo iangat yung gulong. Buti naman at hindi siya stock up, madali lang hugutin. Naglagay lang ako ng face mask para sigurado. At itong brake and parts cleaner ni Mars ang gagamitin natin. May nabili din ako dati na ganitong brushes. Dalawang set na to, magkaibang size. Mukhang magagamit natin yan sa paglilinis. May nakita akong 150 grit na liha, kaya ito na lang din yung ginamit ko. May mga kalawang na rin tong brake drum natin, kaya subukan natin bawasan yan. Malaking bagay itong brake and parts cleaner. Bukod sa mabilis siyang matuyo, mabilis lang din natatanggal yung grasa, oil, tsaka brake dust. At ang importante, walang naiiwang residue. Hindi pa ako tapos dyan kasi dito naman sa labas tatanggalan natin ang kalawang. Wala na akong pangtanggal kalawang kaya itong engine degreaser na lang ni Coach Max yung gagamitin natin. Ang importante lang naman sa akin ay mabawasan lang yan. So eto na siya. So punasan na lang natin yan ng malinis na basahan. At dito naman ako sa brake shoe. Pasadahan lang natin to na maayos para matanggal yung outer layer para maganda yung kapit ng brakes natin. Napansin ko din na parang numipis yung show lining kaya pala nadagdagan ng click yung brake lever natin. Gagamitan ko lang din siya nitong plastic brush para matanggal yung mga nakakapit na dumi dyan. Dahil sigurado naman ako na itong brake and parts cleaner kakasya hanggang dun sa kabilang brake drum. Hindi na ako nagtipid para siguradong malinis. Sinabayan ko na rin ng pagbabrush kasi meron talagang hindi natatanggal. Kita nyo naman, meron pa rin bumabagsak na dumi, diba? All goods na yan. Punasan ko na rin tong part na to ng basahan kasi may nakita akong mga dumi-dumi. Tapos itong bearing, lalagyan lang natin itong high temp grease from top 1. Ang goal natin ay wag siyang basta-basta mapasok ng tubig. Actually, iniisip ko nga i-regrease yung loob niyan. Pero dahil wala pa akong tool na pang baklas niyan, sa ibang video na lang natin gagawin. Maganda nga rin sa susunod kung meron tayong grease gun para mas mabilis. Dito naman tayo sa isang vital part, yung pag-a-adjust ng brake. So binalik ko muna yung drum brake para mapakita ko sa inyo kung maluwag ba siya o mahigpit na. So ang goal ko ay ma-adjust siya ng dalawang ngipin. Kaso hindi yun yung nangyari. Nasobrahan ko at biglang nag-reset siya. At least nalaman natin ngayon na pagpakanan yung sikwat, yun yung pagdagdag ng higpit. Pagpakaliwa naman, paluwag. Pero okay lang yan, kakapain natin yan. Dito naman, dinagdagan ko siya ng 2. Para ma-confirm na hindi talaga papasok yung drum brake dyan. Okay? So tatanggalin ko ulit yan at magbabawas naman ako. Ayan, so masikip pa rin siya, so magbabawas ulit ako. Yun nga lang, na-reset ulit siya tapos nalaglag pa yung ulo ng screwdriver. Kaya gumamit na lang ako ng ibang flat screw na medyo manipis. Ito palang dinidiinan ng hinlalaki ko. I think meron palang purpose yan. I think para masuportahan habang binabatak mo palabas yung adjuster. Hindi ko muna sinagad yung drum brake at sinilip ko dito sa gilid kung makakatulong ba siya sa pag-a-adjust ko. Mukhang magkakaroon ka ng idea dito. So for the last time, tatanggalin ko ulit siya at i-adjust ko. So disclaimer lang, itong mga pinapakita ko sa inyo, purely experimental to. Para magka-idea ako kung paano nag-work yan. At syempre, para makita nyo rin. Lalo kung beginner lang kayo. So kung naririnig nyo yung sumasabit-sabit kanina habang pinapaikot ko yung drum brake, yun na yung isang indicator ko na tama yung adjust ko. So 175 Nm pala ang torque nito at 30mm yung gamit nating socket. So para sigurado, dalawang torque wrench yung gagamitin natin. Gusto ko lang manigurado kaya gumamit ako nitong pointer type na to. So far tama naman yung higpit natin. Ipakita ko lang lastly yung ikot niya. Tingin ko okay naman. So dito naman ako sa kabila, pero dahil same lang naman yung process, hindi ko na rin ipapakita. Ang napansin ko lang dito sa kabila, mas marami yung dumi niya or yung brake dust. So tapos na tayo, ito-torque na lang natin yung gulong, tapos magte-testing na tayo. And syempre, iti-testing naman natin kung tama yung ginawa natin, no? So yun, bibilangin ulit natin kung ilan ba yung click niya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 7, sagad na. So, ibig sabihin nun, kasi kanina, nung iniikot natin yung drum brake, no?
sagad na talaga siya. Pag binabaan ko pa yon, mahirap na siya ikutin, no? So ngayon, pakita ko naman sa inyo kung para ma-confirm natin yung sinasabi ko, ilalagay ko sa drive, tapos hindi ko aapakan yung accelerator. Ito, pag nag-free wheel to, ibig sabihin, hindi sobrang higpit yung ginawa natin, no? Ayan, oh. Oh. Ayan, oh, di ba? Nag-free wheel siya, ayan, oh, nakaangat yung aking paa. So, ibig sabihin, okay siya, no? Kasi pag sobrang higpit naman, hindi to tatakbo. Ibig sabihin, sobrang kumakapit yung brake shoe dun sa brake drum. Pero so far, ito, okay siya. Ayan, oh. Okay? Kung halimbawa man feeling nyo kulang pa rin kayo ng adjustment, meron namang auto adjuster, pero siguro sa ibang video na natin pag-usapan yan. Nakaano lang tayo, neutral, ano? Ayan, packet tong lugar na to. So far, kumakagat naman yung ating brake sa likod. Ayan. Kasi kung hindi, bababa yan dun. Okay? Hanggang dito lang yung ating DIY, no? So, siguro kung meron kayong mga nalalaman na hindi ko alam, i-comment nyo lang dyan sa baba para malaman ko din, ano? Yun lang!